Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Ikalawa, iba't ibang panahon ng panitikan sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano sa bansa. Ikatlo, mga tampok na manunulat sa wikang Kastila, Ingles at Tagalog sa panahon ng Estados Unidos sa bansa. Narito na ang ating talas-salitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, sedisyon, kilos o gawain na nanghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa o panggugulo sa katiwasayan. Ikalawa, lantaran, tahasan, prangka, direkta o tuwiran. Ikatlo, makapagpaalab, magpapasiklab, magbubuyo, maging dahilan. Ikaapat, balakid, sagabal, abala o hadlang. Ikalima, sumibol, lumabas, nagkaroon o tumubo. Ikaanim, paghihimagsik, pagtutol, di pagsang-ayon. Ikapito, sandata, armas, kagamitan sa pagdepensa. Ikawalo, dumadakila, pumupuri, kinikilala, mataas na paggalang. Ikasyam, ikinikintal, itinatanim, inuukit, itinuturo, itinatatak. Ikasampu, tinagurian, tawag, kinilala, bansag o palayaw. Ikalabing-isa, tampok, binibigyang diin, pinahahalagahan. Ikalabindalawa, lasapin, namnamin, pagnilayan, danasin. Ikalabintatlo, marubdob, maalab, malakas o matindi. Ikalabing-apat, sagisag, nagpapahiwatig ng ideya, pananda. Ikalabinlima, nakapaglimbag, nakapag-imprinta, nakapagsipi. Sa ating pagsisimula ng aralin sa video na ito, tumungo tayo sa iba't ibang panahon ng panitikan sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Para sa mga manunulat na Pilipino, sa panahong ito ang pinakamahalaga sa kanila ay ang makawala sa paksang nais talakayin ng mga Kastila at ito ay ang papurit pagbibigay karangalan sa kanilang relihiyon. Sinasabing sa panahong ito, hindi masyadong pinahalagahan ng mga manunulat na Pilipino kung kaya hindi rin sila ganap na malayang makasulat ng nais nilang isulat. Pinagbawalan muli ang mga Pilipino sa pamamagitan ng Batas Sedisyon kung saan nakasaad dito ang pagbabawal sa pagsasalita at pagsulat laban sa Amerika, lalong-lalo na ang kaisipang may kaugnayan sa kalayaan ng Pilipinas. Sa ilalim ng batas na ito, bawal magsulat ng lantaran o kahit sa paraang pahiwatig ng kahit na anong makapagpapaalab ng damdaming makabayan ng mga Pilipino laban sa Amerikano. Hindi sila maaaring magsulat ng anumang laban sa mga ito. Nahahati ang taong 11 hanggang taong 1142 sa 3. Una, panahon ng paghahangad ng kalayaan. Ikalawa, panahon ng romantisismo sa panitikan. At ikatlo, panahon ng malasariling pamahalaan. Ano nga ba ang panahon ng paghahangad ng kalayaan? Higit na malinaw ang pagsusuri sa mga naganap noong panahong iyon. Nabigyan ng kalayaan ang mga Pilipino na magsulat, ngunit nagkaroon ng mga balakid upang makapagsulat sila ng mga panitikang makabayan. Una, dapat sumibol na uri ng panitikan sa panahong iyon ay nakukulaya ng nasyonalismo, pagmamahal sa bayan, sariling kalinangan, panitikan at wika. Ang dula ay ginamit nila upang ipahayag ang paghihimagsik. Ikalawa, panahon ng romantisismo sa panitikan. Naging isang mabisang sandata ng mga Amerikano ang pagpapalaganap ng romantisismo
na naaayon sa kanluranin sa mga Pilipino. Nagbago ang katutubong kamalayan ng mga Pilipino. Ang mga akda ay lubhang emosyonal, malabis na pagkamoralistiko, tumataliwas ito sa hindi kayang abutin ng isipan, dumadakila sa kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan, gumagamit ng matayog na imahinasyon at bumabandila tungkol sa kalayaang sarili. Ang mga katangiang romantiko sa panahong iyon ay una, pangunahing paksa ang pag-ibig. Madalas na ito ay tungkol sa pag-iibigang isang mahirap at mayaman. Ikalawa, nagiging paksa ang katutubong buhat sa mga lalawigan o malalayong nayon. Tila ito'y gumaganyak sa mga tagalungsod na mambabasa na lasapin ang buhay sa bukirin. Ikatlo, lumutang din ang romantikong bayani, tauhang kahanga-hanga at may mabubuting katangian. Sa likod nito, tila ikinikintal sa isipan ng mga Pilipino ang pangaral na ang mabubuti nagkakamit ng gantimpala at ang masasamay pinarurusahan. Ikatlo, panahon ng malasariling pamahalaan. Panahong malapit ng magwakas ang pananakop ng mga Amerikano hanggang sa panahon ng Hapon. Sa panahong ito, nabigyan ng malasariling pamahalaan ang mga Pilipino. Si Manuel L. Quezon ang naging pangulo. Tinaguriang ama ng wikang pambansa. Siya ang nagsumikap na magkaroon ng wikang pambansa ang Pilipinas sa panahong ito. Ituloy natin ang ating aralin sa pagkilala ng mga tampok na manunulat sa wikang Kastila, Ingles at Tagalog sa panahon ng mga Amerikano sa bansa. Nahahati sa 3 pangkat ang mga manunulat sa panahon ng Amerikano sa Pilipinas. Una, makakastila. Manunulat na ang akda ay nakasulat sa Kastila, ngunit maka-Pilipino pa rin ang estilo at nilalaman nito. Ikalawa, maka-Ingles. Mga manunulat na Pilipino sa wikang Ingles. Ikatlo, maka-Tagalog. Manunulat na Pilipino sa wikang Filipino. Unahin na natin sa ating tala ang pangkat ng mga makatang Pilipino gamit ang wikang Kastila sa panahon ng Amerikano sa bansa. Una, si Cecilio Apostol. Isinilang noong Nobyembre 22, taong 1877. Ipinanganak siya sa Santa Cruz, Maynila, anak ng isang bookkeeper na si Jose Pablo at Marcelina de los Reyes. Siya ay isang abogado, naging piskal ng Maynila. Ang kanyang mga sinulat ay naglalarawan sa kanyang marubdob na pagmamahal sa bayan. Naging mamamahayag sa pahayagang La Vanguardia. Sumulat din siya ng mga tulang papuri kay Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini at Emilio Jacinto. Ilan sa mga tulang sinulat niya ay Patria, Inang Bayan, Invitasyon o Paanyaya, A la Bandera o Sawatawat, Los Martires Anonymos de la Patria o mga hindi nakikilalang martir ng Inang Bayan at Sobre el Plinto o Sa Ibabaw ng Halige. Mga akda rin niya ang Miraza at El Comercio. Ikalawa, Fernando Maria Guerrero. Isinilang noong Mayo 30, taong 1873, anak ng isang kilalang pintor na si Lorenzo Guerrero at guro ng sining na si Clemencia Ramirez. Nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Naging kinatawa ng Kapulungang Pambansa, guro at mamamahayag. Ang aklat na Crisalidas o mga higad ay mga tula na likha niya. Ang kanyang tulang In Peace sa Kapayapaan ay kababasahan ng matibay na pagmamahal sa mga bayani ng lahi. Ang isa sa kanyang mga akda ay Aves y Flores. Naging katulong siya ni Antonio Luna sa pag-i-edit ng pahayagang La Independencia. Nagsulat siya ng mga tulang madamdamin sa wikang Kastila at Ingles, sanaysay na pangkasaysayan, maikling kwento at editorial.
Namatay siya noong Hunyo 12, taong 1929. Ikatlo, si Jesus Balmori, sinilang sa Ermita, Maynila noong 10 ng Enero, taong 1887. Maalam sa pampanitikang wikang Espanyol. Nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at Universidad de Santo Tomas. Manunulat siya ng tula. Noong taong 1904, sa gulang na 17, nailathala ang kanyang libro ng tula. Siya ay nakagawa din ng 3 nobela, kinikilalang tagapagbandila ng panitikang Filipino sa wikang Kastila. Siya rin ang mamamahayag sa pahayagang La Vanguardia at La Voz de Manila. Gumamit siya ng sagisag panulat na Batikuling sa kanyang akda na Vida Manilena taong 1928. Ito ay isang tudling na pang-araw-araw na siya namang sinubaybayan ng mga marunong bumasa sa wikang Kastila. Nagtamo siya ng karangalan sa unang gantimpala sa Timpalak Commonwealth noong taong 1938 dahil sa kanyang aklat ng tula na pinamagatang Mikasa de Nipa. Ang iba pang aklat na kanyang likha ay Rimas Malaya taong 1904. Nakipagtunggali rin siya kay Manuel Bernabe ng balagtasan sa wikang Kastila noong taong 1920. Akda niya rin ang El Recuerdo y El Olvido. Namatay siya noong Mayo 23, taong 1948 dahil sa sakit na cancer sa lalamunan. Ika-4, Manuel Bernabe, pinanganak noong ika-27 ng Pebrero, taong 1870 sa Parañaque. Ang kanyang ama ay nagsilbing punong lungsod ng Parañaque. Nag-aral siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila. Nag-aral din ng abogasya sa Universidad de Santo Tomas. Siya ay isang mamamahayag, linguista at makata sa wikang Espanyol at Latin. Binigyan din siya ng titulong Hari ng Balagtasan sa Espanyol. Pinapaksa ng kanyang mga tula ang relihiyon, papuri sa Espanya, paglalarawan sa buhay at tulang pangkaisipan. Ang aklat na Cantos del Tropico o mga awit sa tropiko ay mga likha niyang tula. Siya ay namayapa sa gulang na 70 noong ika-29, taong 1960. Ika-5, si Claro M. Recto, kilala bilang Don Claro, sinilang sa Tiaong, Tayabas, Quezon noong ika-8 ng Pebrero, taong 1870. Nag-aral sa Ateneo de Manila kung saan siya nagwagi sa mga patimpalak sa panitikan. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Arts sa Universidad de Santo Tomas. Sa larangan ng literatura, nakilala si Claro M. Recto. Nakapaglimbag ng aklat ng kanyang mga tula sa gulang na 21. Ang pamagat nito ay Bajo los Cocoteros o Sa Ilalim ng Mga Niyugan. Ilan sa mga tulang hinangaan ay ang Celia Sampaguita, Arte el Martir, Noches de Manila at Alfonso III. Ilan sa kanyang mga akda na sinulat ay ang La Ruta de Damaso, ang daan patungo sa Damasco sa wikang Filipino, at ang Solo entre las Sombras o Tanging Karimlan sa wikang Filipino, na nagtamo ng gantimpalang pilak. Ito ay itinaguyod ng Kapisanang Talia. Samantalang nagkamit naman ito ng unang gantimpala sa patimpalak na binuksan ng El Renacimiento. Kilalang akda niya rin ang Ante el Martir. Namatay siya sa Roma, Italia noong ika-2 ng Oktubre, taong 1960 sa gulang na 69. Narito naman ang mga manunulat ng prosa o tuluyan sa wikang Kastila. Una, Enrique Laigo, naglathala ng maikling kwento na pinamagatang Idilo con Pies de Barro
o ang Diyos-Diyosang may mga paang luwad. Ito ay nagtamo ng gantimpalang Zobel noong taong 1925. Ikalawa, Epifanio de los Santos, isang abogado, mahusay na mamamahayag, mananalaysay, musikero, pintor at manunulat. Isinilang sa bayan ng Malabon noong 7 ng Abril taong 1871, nag-iisang anak ng hasyendero, mas kilala sa tawag na Don Panyong. Masugi din siyang mambabasa ng panitikan, lalo na ng sinulat ni Juan Valera. Ikatlo, si T.H. Pardo de Tavera. Naging tanyag na mga akda ang El Alma Filipina at Notas para una Cartografía de Filipinas. Naging patnugot ng lupo ng surian ng wikang pambansa. Nagsulong na ilagay ang titik W at K sa ortografiyang Tagalog. Maraming akdang naisulat at umabot ito ng 63 na isinalin sa iba't ibang wika katulad ng Aleman, Ingles at Pranses. Ika-4, si Rafael Palma. Ilan sa mga tanyag na akda ay Alma Mater, La Luneta, ang Historia de Filipinas at ang Biografía de Rizal. Isinilang siya noong ika-24 ng Oktubre taong 1874 sa Tondo, Maynila. Kapatid niya si Jose Palma, nag-aral ng kursong abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Siya ay naging bahagi ng pahayagang La Independencia o ang kalayaan sa wikang Filipino. Tinagurian siyang tagabunsod ng Pilipinismo, nanungkulan bilang senador sa Pilipinas noong taong 1916 sa kauna-unahang asembleya sa bansa noong taong 1917 sa pamamagitan ng pagkakahalal ng mga taga-Cavite. Ngunit makalipas ang 6 na taon, siya ay nagretiro sa politika. Sumulat din siya sa pahayagang Revista Katolika noong taong 1874 at sa El Nuevo Dia noong taong 1900. Sa gulang na 45 noong ika-24 ng Mayo, taong 1939, payapa siyang namayapa. Ipagpatuloy na natin ang ating pagtalakay sa aralin. Dumako naman tayo sa mga tampok na makatang Pilipino gamit ang wikang Ingles sa panahon ng Amerikano o tinawag ding gintong panahon ng panitikang Pilipino sa Ingles taong 1930 hanggang taong 1940. Unang bilang, George Bacobo, mahusay na mananalumpati at magsulat ng sanaysay. Isinilang noong ika-19 ng Oktubre taong 1886. Mahusay siyang manunulat na Pilipino sa wikang Ingles. Nakapagsulat din ng maraming talumpati, artikulo, aklat at maging batas. Ilan sa mga sanaysay na kanyang sinulat ay ang A Vision of Beauty, Filipino Contact with America at College and Education. Naging Pangulo ng UP at kasapi ng gabinete ni Pangulong Manuel L. Quezon. Isa rin siya sa mga iginagalang na edukador. Siya ay namayapa noong ika-23 ng Hulyo taong 1965 sa gulang na 78. Ikalawa, si Francisco Benitez. Isinilang noong ika-4 ng Hunyo taong 1887 sa Pagsanhan, Laguna. Sinasabing ang pinakamaganda niyang akda ay What is an Educated Filipino? Tinatalakay ng akdang ito ang pagbabago sa ating buhay panlipunan, pagbabago sa edukasyon, mga praktikal na gawain, pati na ang masining na pagsasalita at pag-uugali. Itinatag niya ang Philippine Journal Education at siya ang naging editor nito. Namayapa siya noong ika-20 ng Hunyo taong 1950 sa gulang na 63 sa San Miguel, Maynila. Ikatlo, si Maximo Calao. Ipinanganak noong ika-10 ng Mayo taong 1871. Nag-aral sa George Washington University.
sa Georgetown University at PhD sa University of Michigan. Bumalik siya sa Pilipinas sapagkat nais niyang maging propesor, manunulat at tagapayo sa mga independence missions. Naging editor din siya ng College Folio. Naging pinuno ng Kagawaran ng Agham Pampolitika noong taong 1916 hanggang taong 1937 bago siya nahalal na kinatawan sa National Assembly ng Pilipinas mula taong 1935 hanggang taong 1941. Nanilbihan bilang dekano sa Kolehiyo ng Sining at Agham sa Universidad ng Pilipinas taong 1920 hanggang taong 1937. Siya ang kauna-unahang visiting professor ng Pilipinas sa University of Michigan noong taong 1923 hanggang taong 1924. Si Maximo ay isang guro, mambabatas, abogado at manunulat. Isinulat niya ang My Ideal University. Binanggit niya rito ang pagsang-ayon sa pagdadala ng pamantasan sa mamamayan. Maituturing namang pinakamahusay niyang dula ang The Filipino Rebel na ang paksa ay himagsikan. Karamihan sa kanyang mga akda ay pumapaksa ng politika at pamahalaan. Ika-4, Fernando M. Maramag. Sinilang noong ika-21 ng Enero, taong 1873. Siya ay mula sa Isabela, Cagayan, isang manunulat ng sanaysay, guro, makata, mamamahayag at editor ng pahayagang The Manila Tribune. Sinulat niya ang mga akdang tula na una, A Christ Without the Cross, ikalawa, The Atheist, ikatlo, Jose Rizal, ika-4, Christmas, at ang panghuli yung Moonlight on the Manila Bay. Ika-5, Luis Dato. Ipinanganak noong ika-4 ng Hulyo taong 1906. Siya ay pinanganak sa Baaw, Camarines. Karamihan sa kanyang mga akda ay nakasulat sa Ingles at Bicol. Iginawa din sa kanya ang parangal na Outstanding Catholic Poet noong taong 1965. Ang kanyang kapatid na si Rodolfo Dato ang nagpalimbag ng pinakaunang aklat ng tula noong taong 1924, ang Filipino Poetry. Isa itong antolohiya ng mga tula sa Ingles. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas ng kursong Liberal Arts at abogasya. Ngunit tinapos niya ito sa Universidad ng Nueva Cáceres taong 1951. Napasama sa aklat ni Jose Garcia Villa ang kanyang akda na A Dave Glion Book of Philippine Poetry, Day on the Farm at ang The Spouse. Ika-6, Jose Garcia Villa. Isinilang noong ika-5 ng Agosto taong 1908 sa Maynila. Nakilala siya sa sagisag na Dave Glion. Kinilala siya ng pamahalaan na pambansang alagad ng sining noong ika-12 ng Hunyo taong 1973. Ang unang koleksyon niya ng mga tula ay pinamagatang Have Come, I'm Here. Lumabas ito noong taong 1942. Nalathala ito sa Estados Unidos at nagkamit ng malaking pagkilala. Ang Footnotes to Youth naman ay lumabas noong taong 1933. Ito ay koleksyon din niya ng mga tula. Kilala din siyang manunulat ng maikling kwento at isang makata sa Ingles. Tumanggap din siya ng parangal mula sa pamantasan ng Pilipinas ng pinakamataas na gawad akademiko at ito ay ang Doctor of Humane Letter, honoris causa, dahil ito sa kanyang mga naisulat na panitikang Pilipino sa Ingles. Ika-7, Angela Manalang Gloria. Siya ay tubong Pampanga ngunit lumaki sa Bicol.
nag-aral siya sa St. Agnes Academy sa Legazpi at nagpatuloy ng pag-aaral sa St. Scholastica's College sa Maynila. Sa gulang na 16, nakapaglathala na siya ng kanyang mga tula sa Women's Outlook. Nakilala siya sa kanyang mga tulang liriko noong panahon ng Commonwealth. Nakapagpalimbag siya ng isang aklat ng tula noong taong 1940 at dahil sa kagandahan, madaling naubos kung kaya't nagpa siya itong muling ipalimbag noong taong 1950. Isa sa kanyang mga akda ay pinamagatang April Morning. Karamihan sa kanyang mga tula ay lumabas sa The Philippines Herald at The Philippine Magazine. Ikawalo, Procopio Solidum. Siya ay Negrense poet. Ipinanganak noong ika-6 ng Hulyo, taong 1901 sa Cadiz, Negros Occidental. Isa siya sa mga naunang manunulat na Pilipino na nakapagpalathala ng aklat na tula sa wikang Ingles. Narito ang ilan sa kanyang mga akda. Una, Your Early Time. Ang una niyang tula na sinulat noong siya ay nasa sekundarya pa lamang. Ikalawa, Nevermind and Other Poems, noong taong 1921. Ikatlo, Reveries, noong taong 1923. Ikaapat, Soul of a Woman, noong taong 1928. Ikalima, Philippine Nursery Rhymes, noong taong 1934. Ito ay isang tradisyonal na pambatang awiting Pilipino. Ika-6, Woodrow Wilson and Other Poems, noong taong 1937. Ikapito, Ang Pagka-Pilipinhon, noong taong 1938. Ito ay akdang nagpapahayag ng pagiging makabayan sa Hiligaynon. Ikawalo, China Today, noong taong 1939. Lipon ng mga tula na tutol sa mga Hapon. At ikasyam, Stars and Stripes, na hindi na naipalimbag dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ikawalo, Marcelo de Gracia Concepcion. Isa sa mga akda niya ang Silent Trails. Ang kanyang mga akda ay kamamalasan ng kalungkutan, lagim, sindak at pagkapalaisip ng mga Pilipino at ng pagkamagiliw sa mga guni-guni at pangarap. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nakilala sa Amerika dahil sa kanyang mga akda. Ang kanyang akda na Azucena at Bamboo na kalipulan ng mga tula ay nailathala sa 2 tomo. Ikasyam, Zulieta de Costa. Sumikat sa tulang Like the Molave. Siya ay nagkamit ng unang gantimpala dahil sa tulang ito noong taong 1940 sa Commonwealth Literary Contest. Nakapagpalimbag ng aklat na kalipulan ng mga tula na pinamagatang First Leaves. Ikasampo, si N.V.M. Gonzales. Siya ay isang mamamahayag, makata, manunulat at guro. Isa sa kanyang mga tanyag na akda ay pinamagatang My Islands, na mayagpag din sa New York Times Magazine at Pacific Spectator ang kanyang mga tula. Ilan sa kanyang mga akda ay sumikat sa ibang bansa sa Asia tulad na lamang ng Children of the Ash-Covered Loom na isinalin pa sa iba't ibang wika sa India at nailathala sa iba't ibang pahayagan doon. Ang kanyang akdang Warm Hand ay hinangaan ng marami, naisalin sa wika ng Indonesia at nailathala sa pahayagang Yogyakarta ang akda niyang Siyasat. Ika-11, Aurelio S. Alvero. Gumamit ng sagisag panulat na magtanggol asa. Nakilala siyang una nang mailimbag ang unang kalipulan ng mga tulang Moon Shadows on the Waters. Sinundan pa ito ng kalipulan ng mga tula na No One Says. Sa 2 aklat na itong naipalimbag, nagkaroon ng tatak ang kanyang tula na Estilo Alveroni. Itinuturing niyang obra maestra ang akdang Only the Butterful. 2 ulit din siyang makatang laureado
sa pamantasan ng Santo Tomas. Unay taong 1933 sa kanyang tula na Ad Astra, at ang ikalawa ay sa pagtatanggol sa paksang Today noong taong 1934. Ang kanyang tulang Sinkins ay nanalo ng gintong medalya ng kagalang-galang Padre Rector Tamayo. Dumako na tayo sa mga tampok na makatang Pilipino gamit ang sariling wika sa panahon ng Amerikano sa bansa. Una, Florentino Colliantes. Isinilang noong ika-16 ng Oktubre taong 1876 sa Pulilan, Bulacan. Kinilalang doplero ng kanyang panahon at ikalawang hari ng balagtasan. Gumamit ng sagisag panulat na kuntil-butil. Siya ay sumusulat ng mga mapanudyong tula. Isa na rito ang Buhay Lansangan. Sinulat niya ang mga tulang liriko na Ang Magsasaka, Pangaral sa Bagong Kasal, Patumpik-tumpik. May akda rin siyang tulang pasalaysay noong taong 1928. Ito ay pinamagatang Lumang Simbahan at Ang Tulisan. Sa pambabalagtas naman ay ang akdang Balugbugan, Aguinaldo versus Quezon, isang tula na pantuligsa sa politika. Ang kanyang mga tula ay kadalasang patungkol sa mga tao. Ang kanyang tula na hinangaan ng marami ay Ang Magsasaka, Pangaral sa Bagong Kasal, Ang 12 Kuba, Ang Pasalubong at Ang Nuno sa Punso. Siya ay naging guro sa paaralang bayan at naging kawanihan ng mga lupain. Ikalawa, si Lope K. Santos. Sinilang noong ika-25 ng Setyembre taong 1879 sa Pasig. Siya ay isang manunulat, politiko at abogado. Siya ay tanyag na manunulat sa wikang Filipino. Tinuturing siyang ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Naging gobernador ng lalawigan ng Rizal mula taong 1910 hanggang taong 1913. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay hinangad niyang maging wikang pambansa ang wikang Tagalog na matnugot sa pahayagang muling pagsilang, ang mithi, ang watawat at mabuhay. Ang kanyang mga tula ay tinipon sa 3 tomo ng mga aklat na pinamagatang Puso't Diwa. 2 aklat ng tula ang kanyang naipalimbag, iyon ay Hamak na Dakila at Sino Ka Ako'y Si. Nakilala ng marami dahil sa kanyang pagkakasulat ng balarila. Ang kanyang akda na Banaag at Sikat ay nailimbag at nagpakilala sa isang malawak na pananaw sa mga bagay-bagay, kaugnay ng maraming bahagi ng ating lipunang Pilipino. Ikatlo, si Jose Corazon de Jesus. Isinilang noong ika-22 ng Nobyembre, taong 1874 sa Santa Cruz, Maynila. Kinilalang hari ng balagtasan. Gumamit ng sagisag panulat na Joseng Batute. Siya ay sumusulat ng mga mapanudyong tula. Nakilala siya sa tulang pinamagatang Bayan Ko. Nagpahayag ng labis na pagnanais ng kalayaan mula sa kamay ng mga Amerikano. Ang kanyang mga tulang panudyo ay nailathala sa pahayagang Taliba Araw-Araw. Naipalimbag niya ang aklat Kalipulan na pinamagatang Mga Dahong Ginto. Ilan pa sa kanyang mga ginamit na sagisag panulat ay Pusong Hapis, Paru-paro, Pepito Matimtiman, Mahirap, Dahong Kusa, Paru-parong Luksa, Amado Viterbi, Elias at Anastasio sa Lagubang. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakasumikat ay ang Joseng Batute. Ilan sa mga akda niya ay ang Manok Kumbulik, Barong Tagalog, Ang Pagbabalik, Ang Pamana, Isang Punong Kahoy at ang mga tulang tulad ng Bayan Ko na ngayon ay kinikilala bilang unofficial na pambansang awit ng Pilipinas. Ang naging bantog sa kanyang mga akda ay ang Pamana, ang Manok Kumbulik, Sa Halaman ng Diyos, Ang Buhay ng Tao at Ang Bato. Ika-4, Amado V. Hernandez.
Sinilang noong ika-13 ng Setyembre, taong 1903 sa Hagonoy, Bulacan. Kilala siya bilang manunulat ng mga manggagawa. Napatanyag niya ang tulang Bonifacio, Guro ng Lahi, Pilipinas at Bayani. Ang aklat na kalipulan ng mga tula na naipalimbag niya ay pinamagatang Isang Dipang Langit. Ito ay nagtamo ng Gawad Republika sa Pamanang Kultura noong taong 1962 o Republic Cultural Heritage Award. Nakulong siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga kilusang makakomunista. Napangasawa niya ang Pilipinong aktres na si Atang de la Rama, kinilalang pambansang alagad ng sining. Ikalima, si Ildefonso P. Santos. Ipinanganak noong ika-23 ng Enero, taong 1877. Siya ay mula sa Balabon. Ginamit ang sagisag panulat na Dimas Ilaw at Dimas Silangan. Hinangaan sa kanyang mga akdang Mga Mangingisda, Ang Ulap, Panghulo, Gabi at iba pa. Ika-6, Teodoro E. Jenner. Isinilang sa Norsagaray, Bulacan noong ika-9 ng Nobyembre taong 1872. Ilan sa kanyang mga akdang tula ay Masamang Damo, Anak Pawis, Pag-ibig, Ang Guro, Ang Buhay at iba pa. Ika-7, Sirio H. Panganiban. Isinilang noong ika-21 ng Agosto taong 1875. Nakilala siya sa kanyang tulang sinulat na pinamagatang Likod ng Altar, Hiwaga ng Buhay, Ang Panday, Manyika at Karibal ng Puso. Naging patnugot ng Surian ng Wikang Pambansa noong taong 1948 at punong kagawaran ng Filipino sa Far Eastern University. Ika-8, Valeriano H. Peña. Pinanganak noong ika-12 ng Disyembre taong 1858. Siya ay nakilala bilang Manong Anong, kinilalang ama ng nobelang Tagalog. Ang kanyang sagisag panulat ay Kintin Kulirat, naging manunulat ng pahayagang Muling Pagsilang sa loob ng 10 taon. Kinagiliwan ng marami ang kanyang pagpapatawa sa pitak na may pamagat na Buhay Maynila. Ang ilan pa sa kanyang mga nobelang sinulat ay Mag-inang Mahirap, Hatol ng Panahon, Ang Paghimakas ng Isang Ina at Ang Luha ng Panulat. Ika-9, si Inigo Ed Regalado. Pinanganak noong ika-19 ng Marso taong 1888. Ang mga nobelang nagpatanyag sa kanya ay Madaling Araw. Ito ay sinulat taong 1911, Kung Magmahal ng Dalaga noong taong 1911, Sampagitang Walang Bango noong taong 1918, Ang Anak ng Dumalaga noong taon namang 1933. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.